Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Grade 4, Quarter 3, Aralin 3. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas at mga hakbang sa pagsasaing. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Natutukoy ang mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas, konvensyonal at makabagong paraan, at naisasagawa ang mga hakbang sa pagsasaing ng may pag-iingat. Narito ang mga nilalaman. Mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas, konvensyonal at makabagong pamamaraan, at mga hakbang sa pagsasaing, konvensyonal at makabagong pamamaraan. Magkaroon muna tayo ng isang maikling balik-aral. Mahiwagang kahon. Tumawag ng mag-aaral upang bumunot ng isang bagay sa loob ng kahon. Ipakita ito sa mga kaklase at sabihin ang gamit nito sa paglilinis o pag-aayos ng sarili. Una, suklay o hairbrush. Ito ay ginagamit pang-ayos ng gusot na buhok. Ikalawa, shampoo. Pang-alis ng mga nakakapit na dumi o alikabok sa buhok. Ikatlo, ang nail cutter. Panggupit sa mahahaba at maruming kuko. Ikaapat, sepilyo, panglinis ng ngipin. Ikalima, bimpo, pangkuskos sa katawan. Ikaanim, sabong pampaligo, pang-alis ng dumi at libag sa katawan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, gawin ang sumusunod na paraan sa interaktibong talakayan. Narito ang mga gabay na tanong. Una, nautusan ka na ba ng iyong ina na magsaing ng bigas? Ikalawa, ano-ano ang mga hakbang na iyong ginawa sa pagsasaing? At ikatlo, sa iyong palagay, bakit mahalaga na matutunan ng isang mag-aaral sa ika-4 na baitang ang araling ito? Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Panuto, unawain ang mga sumusunod na mga salitang may kaugnayan sa aralin. Isulat ang mga salita at mga kahulugan sa paper strips. Pagtatapatin ito ng mga mag-aaral sa pisara. Unang salita ay pagsasaing. Ito ay pagluluto ng bigas. Ikalawa ay pagliligpit. Ito ay pag-aayos o pagtatago. Ikatlo ay konvensyonal o tradisyonal. Ito ang tawag sa makalumang paraan ng pagsasaing ng bigas gamit ang kaldero at kalan o uling.
Sumunod naman ay makabagong pamamaraan ng pagsasaing. Ito ay pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker. Ang panghuli ay rice cooker. Ito ay makabagong kagamitan sa pagsasaing ng bigas gamit ang dekuryente. Unang araw, kaugnay na paksa bilang isa, natutukoy ang mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Pagproseso ng pag-unawa. Maghahanda ang guro ng puzzle na nagpapakita ng larawan ng kaldero at rice cooker. Ilagay ang mga piraso sa magkakahiwalay na envelope. Ipapabuo ito sa mga mag-aaral. Narito naman ang halimbawa ng puzzle. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano ang nakalarawan sa puzzle na iyong binuo? Ikalawa, ano ang gamit nito? At ikatlo, sino sa inyo ang gumagamit nito sa pagluluto ng kanin? Pagproseso ng pag-unawa. Creative workout. Pangkatin ang mga mag-aaral sa maliliit na grupo at bigyan ng set ng gamit ang bawat grupo. Hilingin sa bawat grupo na gumawa ng maikling pakitang gawa o role play na nagpapakita kung paano gamitin ang mga naibigay na gamit sa proseso ng pagluluto ng kanin. Itaguyod ang pagkamalikhain at bigyang diin ang tamang gamit ng bawat isa. Kaldero. Ito ay isang uri ng kaserola o lalagyan na karaniwang ginagamit sa pagluluto. Ito ay mayroong malalim na katawan, may hawakan at may takip. Rice cooker. Modernong gamit sa pagsasaing ng bigas na dekuryente at may automatic na setting. Kalan. Kagamitang pangluto na kadalasang yari sa metal. Ginagamitan ng LPG upang umapoy. Tasa o panukat. Ginagamit upang sukatin ang tamang dami ng bigas na lulutuin. Sandok. Maaari rin itong gamitin para haluin ang bigas habang niluluto. Paglalapat at pag-uugnay. Pumili ng isa sa mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas. Iguhit ito sa isang maiksing bond paper at kulayan. Sa ibaba ng guhit ay isulat ang gamit ng bagay na ito. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang 2. Mga hakbang sa konvensyonal na pagsasaing. Paglalapat at pag-uugnay. Hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Bigyan ang bawat pangkat ng activity sheet na naihanda. Pagtutulungan ng mga kasapi ng pangkat na punan ang mga hakbang sa pagsasaing ng bigas ayon sa kanilang karanasan at kaalaman. Maaaring di mapunan lahat ang kahon o kung kulang man, ay maaari itong dagdagan ng pangkat. Ididikit ng bawat pangkat ang natapos na gawain sa pisara at ito ay magsisilbing springboard para sa bagong aralin. Narito ang ating pagsusulatan.
Sagutin natin. Una ay pagsukat ng bigas. Sukatin ang dami ng bigas na lulutuin ayon sa dami ng taong kakain. Ikalawa, paghugas ng bigas. Hugasan ang bigas ng 2 beses o higit pa upang matanggal ang dumi at sobrang almirol. Ikatlo, paghugas ng tubig. Lagyan ng tamang dami ng tubig ang bigas. Karaniwang 1 tasa ng bigas ay katumbas ng 1½ tasa ng tubig. Ika-4, pagluluto. Isalang ang palayok sa kalan at lutuin ang bigas sa katamtamang apoy. Ika-5, pagsukat ng bigas. Kapag kumulo na, hinaan ang apoy at hayaang lumambot ang bigas hanggang matuyo ang tubig. At ika-6, paghango ng bigas. Hanguin ang kanin at hayaang magpahinga ng ilang minuto bago isilbi. Tanong, tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano sa inyong palagay ang mga hakbang sa tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas? Ang sagot, ang tradisyonal na pagsasaing ng bigas ay nagsisimula sa paghuhugas, pagsukat ng tubig at pagluluto sa mahinang apoy. Ikalawa, ano-ano ang mga dapat tandaan at gawing pag-iingat sa pagsasaing ng bigas? Ang sagot, sa pagsasaing ng bigas, dapat tiyaking malinis ang bigas, tamang sukat ng tubig at malinis ang mga kagamitan. Pinatnubayang pagsasanay, manood at matuto. Ipapakita ng guro sa mga mag-aaral ang tamang hakbang na dapat sundin sa tradisyonal o konvensyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas. Habang nanonood ay itatala ng mga mag-aaral ang mga hakbang na isinasagawa ng guro at ito ay ihahambing sa kanilang gawain na nakadikit sa pisara. Reading resources. Ang tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas ay kadalasang ginagamitan ng kaldero o kawali. Narito ang pangunahing hakbang sa tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas. Una ay pagsusukat ng bigas. Sukatin ang dami ng bigas na lulutuin at ilagay ito sa kaldero. Ikalawa, paghuhugas ng bigas. Hugasan ng mabuti ang bigas sa ilalim ng malamig na tubig upang alisin ang alikabok, dumi at iba pang labis na kagamitan sa bigas. Ikatlo, pagsusukat ng tubig. Gamit ang tasa o iba pang sukatan, sukatin ang tamang dami ng tubig na ilalagay kasama ng bigas sa kaldero o kawali. Karaniwang ito ay 1 tasa ng bigas at 2 tasang tubig. Ngunit, maaari itong mag-iba depende sa uri ng bigas at sa personal na kagustuhan sa lutong ng kanin. Ika-4 ay ang pagpapakulo. Ilagay ang kaldero o kawali sa kalan at hayaang kumulo ang tubig. Kapag kumukulo na, bawasan ang apoy sa katamtamang init at hayaang maluto ang bigas. Ika-5 ay ang pagluluto. Takpan ng kaldero o kawali gamit ang takip at hayaang maluto ang bigas sa mababang apoy. Panatilihin itong nakataklob hanggang sa maging malambot at malutong ang bigas. Ika-6 ay paglilipat sa bandehado. Kapag tapos na ang pagluluto, pwede mong ilipat ang kanin sa bandehado para mabilis itong lumamig
at hindi masyadong malutong. Ikatlong araw, paglalapat at pag-uugnay. Kayo naman, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng return demonstration na susunod sa mga hakbang sa tradisyonal na pagsasaing ng bigas. Panuto. Una, bumuo ng 4 pangkat para sa gawaing pagganap na ito. Ikalawa, ihanda ang mga kagamitan at bigas na sasaingin. Ikatlo, isagawa ang 8 hakbang sa tradisyonal na pagsasaing ng bigas. At ika-4, gamitin ang scorecard bilang gabay sa gawaing ito. Narito ang mga katangian. Lagyan lamang ng check kung nagawa mo ito at X naman kung hindi. Una, naihanda lahat ng mga kagamitan sa pagsasaing. Ikalawa, nasundan ng tama ang bawat hakbang sa pagsasaing, gaya ng pagsusukat ng bigas, paghuhugas ng tubig, pagmimerienda ng tubig o pagsusukat ng tubig at pagluluto. Ikatlo, resulta ng lutong kanin. Ito ba ay A. Luto at hindi hilaw, B. Hindi sobra sa tubig o C. Hindi sunog. Ika-4, maayos ang ginawang return demonstration. At ika-5, malinis ang lugar na ginamit. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 3, mga hakbang sa pagsasaing gamit ang rice cooker. Paghahambing. Paghambingin ang tradisyonal na pagsasaing sa pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker sa pamamagitan ng Venn diagram. Isulat sa magkabilang bahagi ng bilog ang pagkakaiba at sa gitna naman ang pagkakapareho. Pagproseso ng pag-unawa o pagbabalik-aral. Balikan ang nakaraang aralin. Isa-isahin ng mga mag-aaral ang tamang hakbang sa tradisyonal na pagsasaing ng bigas. Narito ang Venn diagram. Sagutan natin. Tradisyonal na pagsasaing. Ginagamit ang kalan at mahinang apoy. Kailangang bantayan habang niluluto. Mas matrabaho at mano-mano. Samantalang ang pagsasaing gamit ang rice cooker, ginagamitan ng kuryente. Otomatikong lumilipat sa warm mode kapag luto na. Hindi kailangang bantayan habang niluluto. At ang pagkakapareho naman nila, hugasan ang bigas bago isaing. May tamang sukat ng tubig. Parehong layunin ang malutong at masarap na bigas. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang pagkakapareho ng tradisyonal na pagsasaing ng bigas sa pagsasaing gamit ang rice cooker? Ang sagot, parehong kailangang hugasan ng bigas at sukatin ang tamang dami ng tubig bago isaing. Ikalawa, ano-ano ang pagkakaiba ng tradisyonal na pagsasaing sa pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker? Ang sagot, ang tradisyonal na pagsasaing ay gumagamit ng kalan, habang ang rice cooker ay gumagamit ng kuryente. Ikatlo, alin sa dalawang paraan ng pagsasaing ang mas gusto mong gamitin at bakit? Ang sagot, syempre, mas gusto kong gamitin ang rice cooker dahil mas mabilis at hindi kailangang bantayan.
Pinatnubayang pagsasanay, manood at matuto. Ipapakita ng guro sa mga mag-aaral ang tamang hakbang na dapat sundin sa makabagong paraan ng pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker. Habang nanonood ay itatala ng mga mag-aaral ang mga hakbang na isinasagawa ng guro bilang paghahanda sa kanilang gagawing return demonstration. Reading resources. Ang makabagong paraan ng pagsasaing ng bigas ay kadalasang gumagamit ng modernong kagamitan, tulad ng rice cooker. Narito ang pangunahing hakbang sa paggamit ng rice cooker. Una ay pagsusukat ng bigas. Sukatin ang dami ng bigas na lulutuin gamit ang panukat. Ikalawa, paghugas ng bigas. Hugasan ng mabuti ang bigas na maligamgam na tubig upang maalis ang alikabok at dumi. Ikatlo, pagmimerienda ng tubig o pagsukat ng tubig. Gamit ang timbangan at sukatan, sukatin ang tamang dami ng bigas at tubig. Ilipat ang hinugasang bigas sa loob ng rice cooker at idagdag ang tamang dami ng tubig. Ikaapat ay pagsasaayos ng settings. Ang modernong rice cooker ay may iba't ibang settings depende sa uri ng bigas at sa kagustuhan sa luto ng kanin. Ilagay ang tamang settings batay sa iyong preference o sa uri ng bigas na ginagamit mo. Ikalima ay pagluluto. I-on ang rice cooker at hayaang magluto. Ang mga advanced na rice cooker ay may mga sensor na nagtutukoy kung kailan natapos nang lutuin ang bigas. Maaari itong mag-otomatikong lumipat sa warm na setting pagkatapos ng pagluluto. Ika-anim ay pag-antabay. Habang nagluluto, hindi kailangang pangbantayan ng masusing ang proseso. Ang rice cooker ay nagbibigay ng kakaibang kaginhawaan dahil sa kakayahang mag-otomatikong control sa temperatura at oras ng pagluluto. At ang panghuli, paglilipat sa bandehado. Ito ay opsyonal. Kapag natapos ng lutuin ng rice cooker ang bigas, maaari mong ilipat ito sa isang bandehado kung gusto mo itong mapalamig ng mas mabilis. Ika-apat na araw, paglalapat at pag-uugnay. Kayo naman, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng return demonstration na sinusundan ang mga hakbang sa pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker. Narito ang panuto. Una, bumuo ng apatang pangkat para sa gawaing pagganap na ito. Ikalawa, ihanda ang mga kagamitan at bigas na sasaingin. Ikatlo, isagawa ang wastong hakbang sa tradisyonal na pagsasaing gamit ang bigas. At ikaapat, gamitin ang scorecard bilang gabay sa gawaing ito. Narito ang mga katangian. Lagyan lamang ng check kung nagawa mo ito at X naman kung hindi. Una, naihanda lahat ng mga kagamitan sa pagsasaing. Ikalawa, nasundan ng tama ang bawat hakbang sa pagsasaing, gaya ng pagsusukat ng bigas, paghuhugas ng tubig, pagmimerienda ng tubig o pagsusukat ng tubig, at pagluluto. Ikatlo, resulta ng lutong kanin. Ito ba ay A. Luto at hindi hilaw, B. Hindi sobra sa tubig, o C. Hindi sunog. Ika-apat, maayos ang ginawang return demonstration. At ikalima, malinis ang lugar na ginamit.
Pabaong pagkatuto. Tanong, tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga pag-iingat na dapat tandaan sa pagsasaing ng bigas, maging tradisyonal na paraan o ang makabagong paraan? Ang sagot, dapat tiyakin na malinis ang bigas bago pagsaing at sundin ang tamang sukat ng tubig, maging sa tradisyonal o makabagong paraan. Ikalawa, bakit mahalaga ang kanin sa ating mga Pilipino at sa iba pang kultura? Ang sagot, mahalaga ang kanin sa mga Pilipino at iba pang kultura dahil ito ang pangunahing pagkain na nagbibigay enerhiya at sustansya sa katawan. Pagninilay sa pagkatuto. Isusulat ng bata ang kaniyang pagninilay sa EPP notebook. Pagnilayan ang una, ang iyong pamilya ba ay nakakakain ng 3 beses sa isang araw? Ikalawa, bilang isang mag-aaral sa ika-4 na baitang, ano ang magagawa mo para makatulong sa suliranin ng kagutuman sa bansa? Dumako na tayo sa isang pagsusulit. Ang unang bahagi, tukuyin ang mga sumusunod na kagamitan na ginagamit sa pagsasaing ng bigas. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bawat bilang. Una, ito ay ginagamit upang sukatin ang tamang dami ng bigas na lulutuin. Ang sagot, measuring cup. Ikalawa, ito ay modernong gamit sa pagsasaing ng bigas na dekuryente at may automatic na setting. Ang sagot, rice cooker. Ikatlo, ito ay isang uri ng kaserola o lalagyan ng karaniwang ginagamit sa pagluluto. Ang sagot, kaldero. Ika-4, kagamitang pangluto na kadalasang yari sa metal na ginagamitan ng LPG. Ang sagot, stove o kalan. Para naman sa ating ikalawang bahagi, ayusin ang mga hakbang sa pagsasaing ng bigas sa tradisyonal na pamamaraan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 6 mula sa unang hakbang hanggang sa huling hakbang. Pagsunod-sunurin natin. Una ay pagsusukat ng bigas. Ikalawa, paghuhugas ng bigas. Ikatlo, pagmimerienda ng tubig o pagsusukat ng tubig. Ika-4, pagpapakulo. Ika-5, pagluluto. At ika-6, paglilipat sa bandehado. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!